Mr. Montemayor, magandang umaga po. Mr. Montemayor. Yes. Opo. Opo. Magandang umaga. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Opo. Ano pong masasabi niyo po rito? Meron na pong plano, sakop na ang nasa 2.9 na nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Kagawaran, yung mapagbebentahan po ng murang bigas na 20 pesos na mga kababayan po natin magsasaka dyan muna sa Cagayan Valley at saka sa gitnang Luzon, Mr. Montemayor. Opo, well, sabi nga ninyo, parang bittersweet, no? O ironic na kung sino yung nagpo-produce, siya pa bibigyan ng bigas. Pero ang background nito kasi, bumagsak ang presyo ng palay. And the reason why bumagsak yan ay dahil sa talamak na importasyon sa murang presyo, dahil binabaan nila yung taripa to 15%. So bumagsak ang presyo ng imported. Siyempre, yan ang kalaban ng lokal, ano? At pag bumili yung trader sa magsasaka, siyempre bibili siya ng palay sa presyo na kaya niyang tapatan yung imported. Kaya bumagsak po ang imported. And then, sinabayan pa nitong 20 peso rice ng gobyerno na sobrang baba rin ang presyo ng bigas. Mas mura pa nga yan sa imported, no? Kaya lalong bumagsak ang presyo ng palay. Ang tugon ng gobyerno ngayon, ibigyan na lang ng libre ng 20 pesos na bigas yung magsasaka. Yun na nga ang pumapatay sa kanila, yung pa ibinibigay. No? Kaya hindi maganda ang dating palagay ko niyan sa magsasaka. Although magandang intention, Opo. pero parang hindi magandang dating. No? Parang pampalubag loob, panakip butas. Pero hindi yan ang solusyon doon sa oversupply at sobrang murang presyo ng bigas na imported at saka government. Naku po, opo. So parang ano ba ito? Consuelo de Bobo na may kurot sa dibdib. Ano po? Oo, yes. Hindi niya inaayos yung ugat ng problema eh. Opo. Yun ang tsaka yung sinasabi ni Presidente Marcos na nakita nilang solusyon sa 20 peso rice na hindi malulugi ang farmer, mukhang hindi totoo yun. Ang laki ng lugi ng gobyerno dahil sinasubsidize niya yung bigas na yan. Opo. Mga 20 pesos per kilo ang lugi ng gobyerno sa bawat kilo na binibenta sa 20 pesos. No? And ang side effect niyan, pati yung presyo ng palay, dadadamay. Kaya apektado po ang mga magsasaka sa programang yan. Opo. Yung sinasabi po ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang talagang nakikita nila na talagang ultimate solution dito ay amyendahan yung rice tarification law at ibalik ang mandato ng NFA, Mr. Montemayor. Well, makakatulong din yon. Pero again, hindi yun ang pinakaugat na solusyon dahil even sa existing law, pwede naman nilang gawin yung kailangan nilang gawin. Yan. Nagbibenta na nga sila ng bigas ng NFA ngayon. Bawal yun under sa RTL lang, di ba? Pero yung gumawa sila ng paraan, nag-invento sila ng emergency para makapagbenta sila ng NFA rice sa murang presyo. Nagawa naman nila ng paraan. No? Itong pagpihigpit sa mga imported, kaya rin nilang gawin yan kung gugustuhin nila. Kaya sabi nga nila, kung gusto nila, may paraan. Kung ayaw nila, maraming dahilan. No? Hindi na kailangan hintayin yung amendment. Although makakatulong yon, ngayon pa lang sana, gumalaw na sila. Ayun, okay. Kung hindi gagalaw, kawawa na yung mga magsasaka natin. Baka wala nang magsaka, Mr. Montemayor. Opo. And kung yung panukala nila ngayon na amendahan pa, kailan pa yan? No, baka October, tapos na naman ang ani, bagsak na naman ang presyo ng palay. Opo. Wala rin. Walang kwenta. Opo. No? Kumusta po ang ating, nasaan na ba tayo ng estado ng ating pagtatanim po ng palay o pag-ani ng palay? Nasaan na tayo ngayon? Panahon na ito? Marami sa mga bagong tanim. Opo. Kaya yung mga nasalanta ng bagyo sa norte, siguro mga 1 month nang nakatanim yan, nakapunla. Opo. Kaya magtatanim uli yan. No? Sino pa naman ang gaganahan ngayon? Nasiraan ka na ng bagyo, nasiraan ka pa ng presyo ng palay. Baka wala na nga magtanim. Opo. No? Nako, Sus Mariosep. So, paano yan? Pag nag-anihan, halos wala rin kikitain yung mga kababayan nating mga nagtanim na po ngayon, Mr. Montemayor.
Oo, baka yung iba magtatanim lang para sariling konsumo. Oho. Yung iba isusugal nila dahil yan ang hanap buhay nila. Pero kung ganyan po parati, sino ba namang magsasaka ang medyo siraulo na tanim ng tanim kahit lugi ng lugi, Oho. no? Ah, aalis yan sa pagsasaka, ibibenta yung lupa Mhm. o kaya maghahanapin ng ibang hanap buhay, no? Opo, opo. At lalo tayong magiging palaasa sa importation. Mhm. Yun. Okay. Sige po, Mr. Montemayor, salamat po at sa Salamat panahon. din. Opo, thank you so Salamat much. din po. Thank you. Opo, si Mr. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated.